Tinanong natin siya sa hinaharap na issue ni Tulfo. Ayon kay Lacson, may legal issue na haharapin ang kalihim kung mapatunayang nag-renounce siya ng Filipino citizenship. Hindi pa umabot ambisyon. Hindi ka naman nabuking na panahon ni Duterte. Kasi hindi ka binigyan ng pwesto. Dahil alam ng Duterte administration na Amerikano ka. So ano ho niyang mga dahilan itong si Erwin Tulfo? Porket number 1 siya sa mga survey, kaya binabanatan siya at lumalabas yung mga ganyang klaseng detalye. Hindi ho mga kababayan, matagal na ho yan. Kaya ho hindi ho natuloy ang pagiging DSWD secretary niya dahil meron hong problema sa citizenship ng number 1 na senador ng mga gullible na Pilipino. Kaya naman para doon sa mga Pilipino na pinaplanong iboto to sa 2025 midterm election, panoorin nyo ho itong video na to. Yan na nga ba sinasabi natin, sa ayaw sa gusto mo, lalabas sa mga kabantutan mo, Erwin Tulfo. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe lang ho, masaya na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. I-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, nakita ho natin, pagbukas ho natin ng ating computer, sumambulat ho sa ating harapan itong post na to nitong si Sir EB na kung saan makikita ho ng ating mga kababayan na talagang itong si Erwin Tulfo meron hong problema sa kanyang citizenship. Dati ho pala siyang Amerikano, ngayon ang mga gullible na Pilipino, nabasa lang yung apelidong Tulfo, nagkakandara pa na gawing number 1 na senator itong mama na to. Panoorin nyo ho ito mga kababayan para kayo na ho magdesisyon sa mga sarili nyo kung anong plano nyo dito sa mama na to. Ito. Ipinagpaliban ng Commission on Appointments ang pagkumpirma kay Erwin Tulfo bilang kalihim ng DSWD dahil sa issue ng citizenship. Naungkat din sa pagdinig pati ang kanyang buhay pag-ibig. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Sa pagsalang ni Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo sa pagdinig ng Commission on Appointments, umagaw sa atensyon ni Surigao del Norte Representative Johnny Pimentel ang detalyeng idineklara mismo ng kalihim sa profile niya. I was really amused to see some of the facts, especially with your personal life. Naku po. And I would like to read, subject official declared that he has 10 children from several women. I suppose you had a very colorful love life secretary. 10 anak sa magkakaibang asawa, anak ng tokwa. Palakpakan! Palakpakan ho mga kababayan, palakpakan, anak ng tokwa. Ibang klase ho pala itong ibang klase itong si Erwin Tulfo. Mahilig ho yung mama na yan. Number 1 senador. Nung mga bumoto kay Marcos Jr. noong 2022 national election. Tuloy-tuloy nyo lang ho yan mga kababayan. Nakikita nyo ho ba yung kalagayan ng ating bansa ngayong mga panahon na to? Yung perwisyong ibinigay sa atin ng administrasyon na to. Pag nagkataon, naging senador yung mama na yan at senador din na yung kanyang kapatid na si Rapi Tulfo, naku, napakalaking problema nun. Yun ang sigurado natin, napakalaking problema nun. There were 4 women who are the mothers of your children. Are you still in good terms with the mothers? We're separated, Your Honor, Mr. Chair. Yes, we're in good terms. We're in talking terms, and including all my children. Some of them are in the United States, and some are here. Tanong tuloy ni Pimentel, Hindi po ba magiging sagabal sa trabaho mo yon na marami kang makikilalang babae? It happened, Mr. Chair, Your Honor, when I was younger, when I was in the media. And as you grow old, you notice that you start to look. Walang yakang Erwin Tulfo ka. Meron ka palang kalandian na tinatago. 10 anak sa magkakaibang asawa. Ibang klase ho, di ba? Ganun ho katindi ang mama na yan. Kaya siguro atat na makapasok sa gobyerno. Alam na ho natin gagawin ng mama na yan. O baka bibigyan niya ho ng pwesto sa pamahalaan. Gagawin ho niyang alalay niya yung ibang mga anak niya. O gagawin niya hong party list kagaya kay Rapi Tulfo. Ibang klase talaga itong mga Tulfo na to. In life, your perspective. naungkat din ang libel conviction ni Secretary Tulfo. Nahatulan siyang guilty sa 4 counts of libel noong nagtatrabaho pa siya bilang mamahayag. Ayon kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, posibleng manganib ang posisyon ni Tulfo dahil dyan. I was a columnist and I write a story about the person
about the government official, actually. And I have my sources, and I was compelled by the court to divulge my sources, but I did not. So it went all the way up to the Court of Appeals and to the Supreme Court. As the Supreme Court enunciated in several cases, Mr. Chair, libel is an offense that involves moral turpitude. And in some other cases disposed by the Supreme Court, there were certain people who were disqualified from holding positions because they have been convicted of crimes involving moral turpitude. This is the dilemma. Pangalawa po, kung talaga Isa pang isyong ibinato kay Secretary Tulfo ay ang estado ng kanyang citizenship. Nagsilbi kasi ang kalihim bilang enlisted personnel ng US Army noong 1980s at 1990s. Oh, yung number 1 senator nung mga bumoto kay Marcos noong 2022 national election, naglingkod ho bilang US Army. Oh, palakpakan ho natin yung mga gullible na Pilipino, anak ng toko. Oh, yan ang nga ho ba sinasabi natin. Matagal na ho nating inaasahan na ayaw ho kasi natin pangunahan ng mga balita. Sa gusto ko kasi ni Tulfo, lalabas ho yung mga issue na yan. Sinasabi na ho natin doon sa ating mga naunang video, sa gusto ni Tulfo, lalabas yung kanyang mga problema, yung mga kakalantari niya, yung kanyang issue sa kanyang citizenship, kung ano ba talaga ang pakay niya sa pagtakbo niya bilang senador, kung ano nga ba ang pakay nitong mga Tulfo na to sa pagpasok nila sa politika, hindi naman ho para makatulong sa ating mga kababayan. Ano ho bang ginagawa ni Rapi Tulfo? Nagsasalita ho ba sila sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Sa pagsipa ho ng mga pangunahing bilihin, matatapang lang ho yung mga yan doon sa kanilang mga programa sa radyo at television. Pero lang yan si Sir Ben Tulfo, talagang nakikipag-jumbagan yan, di ba? Nakikipagkarati yan. Yang si Ben Tulfo, matapang ho talaga, naniniwala tayo. Pero yang si Rapi Tulfo at yang si Erwin Tulfo, naku, wala ho tayong respeto dyan sa dalawang mama na yan. Correct me if I'm wrong, but to be an enlisted personnel in the U.S. Army, either you are a citizen by birth, meaning to say you are a U.S. citizen, or you have acquired U.S. citizenship by naturalization. Ang ilang miyembro ng Commission on Appointments tahasang tinanong ang kalihim kung tinalikuran niya ang pagiging Pilipino niya. Naging enlisted personnel ho pala kayo ng ng US Army. 1988 to 1992. Ang tanong ko lang ho, dinenounce niyo ba yung inyong Filipino citizenship? I would like to ask for an executive session on this matter. Matatanda ang noong 2017, ibinasura ng CA ang appointment ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasel Jr. dahil itinanggi niya ang kanyang US citizenship. Si dating Senator Panfilo Lacson ang chairman ng CA Foreign Affairs Committee ng panahong yan. Tinanong natin siya sa hinaharap na issue ni Tulfo. Ayon kay Lacson, may legal issue na haharapin ang kalihim kung mapatunayang nag-renounce siya ng Filipino citizenship. Hindi pa umabot ng 1 oras ang executive session o closed-door meeting ng CA members kasama si Secretary Tulfo. Hati daw ang pananaw ng mga miyembro ng CA kung pwede bang maging cabinet official si Tulfo kahit may libel conviction siya. Kaya manghihingi daw muna sila ng opinyon sa ilang mga eksperto kasama na ang DOJ. Dahilan din kaya pinadefer o pinagpaliban muna ang confirmation ni Secretary Tulfo. Sa hiwalay na panayam matapos ang pagdinig, inamin ni Tulfo na US citizen siya noon pero tinalikuran na raw niya ito. Sir, what is your citizenship, sir, right now? Sa Filipino. Filipino. Sir, kailan kayo naging American citizen, sir? Back in 86 or 88, I'm not sure. Until when, sir? Until I renounce it, I think. Itong 2022 lang, sir. You became an American citizen because... Kung hindi pa ho siya ma-appoint bilang DSWD Secretary, hindi pa ho niya i-renounce ang pagiging Amerikano niya. Ganyan ho katuso yung mga Tulfo na yan. Dami nga naman gustong maging Amerikano. Ako Amerikano na ako, sabi nitong si Tulfo, i-renounce ko ba kagad yan? Kung walang kasiguraduhan na appointment yan, di ko i-renounce ang pagiging Amerikano ko. Ayun ho, nakalkal, nakita ng mga nasa Commission on Appointment na noong na talaga siya bilang DSWD Secretary, Amerikano ho pala siya. 'Di ba? Ganyan ho katindi ang ganyan ho katindi yang si Erwin Tulfo.
What was your reason, sir? I cannot divulge that. I'm sorry. I told him that in the Senate. Sa ilalim ng isang executive order noong July 1987, malinaw na qualification ang pagiging Filipino citizen para maging cabinet secretary. Kaya ayon sa CA, kailangang patunayan ni Tulfo ang kanyang pagiging Pilipino. I know that is Filipino. So further documentation pa rin ang kailangan. Hingian muna natin ng additional documentation para ma-justify. Nakakatawa, siyempre pagka tinanong Villapuerte, kaya kaalyado yan itong walang hiyang administrasyon na to, talagang i-appoint mo yung si Rapi, si Erwin Tulfo, sigurado. Ito naman si Villapuerte. Yung kung citizen siya. Sa ngayon, tuloy-tuloy muna ang trabaho ni Tulfo bilang DSWD Secretary habang naghihintay na ipatawag muli ng CA. The decision will be in their hands, not in mine. So I guess we'll just hope and see what their decision would be. Nagbabalita mula sa frontline, may Ayun na nga mga kababayan, maliwanag pa ho sa sikat ng araw na kung ang mga kababayan natin iboboto yung si Rapi Tulfo, ay Erwin Tulfo na yan sa 2025 ngayong 2025 midterm election, talaga hong magkakahendot-hendot ho ang ating bansa, no? Inahalan lang mga Amerikano, bangag, kung ano-ano pa ho mga kababayan, no? Meron pang di natin malaman kung anong plano sa Senado, yan si Manny Pacquiao, meron naman ho dyan mga balingbing, meron naman ho dyan mga dilawan na alam naman ho natin pagka sila naging nakakuha ng posisyon sa pamahalaan, ang iniisip lang ho nila yung kanilang mga pangsariling interes, ika nga. Pero kung kung mamarapatin ng mga Pilipino at pagbigyan ang request nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na iboto ng straight ang senatorial slate ng PDP Laban at yung mga guest candidate ng PDP Laban, naku, yun ho talaga, meron hong maiaambag sa ating bansa at malamang sa susunod na 3 taon, yung mga perwisyong ibinigay sa atin ng administrasyon na to ni Marcos Jr. kahit papaano, maiaayos pagka ang naupo yang si Kong Marcoleta, yang si Attorney Jim Bondoc, si Pastor Apollo Kibuloy, yang si Attorney Vic Rodriguez, sino pa, yang si Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo. Sila ho dapat talaga ang maupo sa Senado dahil sa kanila lang ho natin nakita yung tunay na malasakit sa sambayan ng Pilipino. Eto, dito tayo kay Binibining Maharlika, rekta ho tayo dito. Prada Lucio, si Sir Zoto, si Prada, matagal ko ng love yan, si Ellie, si Nanette Gonzalez, si Candelaria, at si Erwin Tulfo watching right now. Hi Erwin, how are you doing, my darling Clementine? Okay, mga kababayan. Ano ba yung sasagot natin kay Erwin? Okay, nakikita ko yung comment niyo. Okay, mga kababayan. So, inilabas natin ang issue ni Erwin Tulfo na kung saan nung siya ay pumunta sa Amerika, ay nagnakaw siya ng identity sa katauhan ni Erich Sylvester Tulfo. 'Di ba? I-recap lang natin para sa mga kapapasok lang. 'Di ba? Ang nakuha nating impormasyon base doon sa dokumento galing sa US Embassy na kung saan ni-revoke. Okay, pinakita na natin yan sa Boljakan. Erwin, pinirmahan, di ba, yung iyong na-revoke ang iyong US passport. Ito kasi yan, Winong. Okay, balikan natin ang mga issue, mga palangga. So, hindi ka talaga si Erich Sylvester Tulfo. At hindi ka rin ipinanganak sa Hawaii. Di ba? Kasi, umamin ka doon sa dokumento na yon na ikaw ay ipinanganak sa Leyte. Yan ang katotohanan. So ngayon ang issue dito, mga palangga, yun nga, ang kanyang US passport ay ni-revoke nga noong 2021. So napag-usapan na natin na ni-revoke 91, meron siyang US passport, 2021, nag-renew siya, kasi every 10 years. 2011, nag-renew siya. 2021, na-renew niya. Then, na-revoke ng US Embassy. Alright? Diyan sa
Pilipinas. Actually, hawak pa natin yung mga US passport number dito. So, hindi na lang natin syempre babanggitin pati Social Security mo. Pero kasi hindi na to sa'yo. Your Social Security ending 2169 is hawak ko din ang information. Kasi nga, mayroong mga nagmamagandang loob sa atin, mga kababayan. So, napag-usapan na natin kung ano yung mga fraudulent acts o yung mga violations na kung tutusin, pwede talaga dapat ipataw dito kay Erwin Tulfo. So ngayon, mga kababayan, sumagot siya. Natural lang naman na sumagot siya dahil mga palangga, kailangan niya talagang ipagtanggol yung sarili niya. Imagine mo naman, nasa 2 birthday mo. Bumi-birthday ka ng August 10, 1963, pinanganak ka sa Tacloban, bumi-birthday ka rin ng December 30 na ipinanganak ka ng 1965. So ito kasi, pinakinggan ko yung yung show ninyo with Aljo Bendijo. Ito naman si Aljo Bendijo, syempre, kaibigan mo yan, sul-sul yan, okay. Here's the thing, pating. Dito po, sa aking mga palangga na gusto nyong maliwanagan. Okay? Ako, ito, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, hindi po ako tatakbo sa kahit anong pwesto ng gobyerno. At hindi rin po ako papasok sa pwesto kung ano pa man. Dahil nga, sinabi ko na sa inyo, I was offered, pero hindi. Ngayon panindigan ko, wala akong planong tumakbo. So magjo-joke man ako dyan, boto niyo ako presidente, that's only a joke. But wala akong planong pumasok. Dahil sa 2028, ang papasok si Inday, o baka nga, maya-maya may presidente na kayong bago. Pero ito, gusto kong sagutin si Erwin. Erwin, wala naman akong galit sa'yo. Wala akong personal na galit sa'yo dahil meron naman tayong pinagsamahan sa Facebook sa mga comment. Naging pinupuri-puri mo pa ako noon. The same thing, may message pa tayo nung Duterte time, di ba? Dahil syempre sinusuporta natin si Pangulong Duterte. Walang problema doon. I'm not supposed to, hindi kasi porket magkaibigan tayo, hindi ko na lang to, I'm not claiming na magkaibigan tayo, na nag-uusap tayo. Yung mga comment lang, you look so gorgeous, chucho, mga ganyan. Alam niyo ng mga followers ko. So, eto pa, napag-alaman ko kasi, Winong, na kaya hindi ka in-appoint ni Pangulong Duterte dahil sa issue mo na identity theft. Okay? Yun yung issue. Pero napanood ko kasi, sabi ni Rene Bondoc, Erwin Tulfo is a threat to national security. Sabi niya. Pero kasi mga kapalangga, nag-uusap sila ni Aljo Bendijo. I will try my best na bait-baitan ngayon. Kinukwento mo kasi, umaapila ka sa puso ng taong bayan. Ito na naman pinapaikot na naman kayo ni Tulfo at iba, we're just talking about Erich Sylvester. Ang kinukwento mo na galing ka sa mahirap na pamilya, yung tatay mo is nasa military, di ba? Parang alam ko nga, ang yabang nyo noon, ang tatay niya from military, or this or that. Walang problema yon. Kinukwento mo na 10 kayong magkakapatid, na ang pinapaaral mo na, ang priority mo na si Montulfo. Na-meet ko yan nung college days ako. Na-interview ko yan. Na-post ko nga yung picture na yan ni Montulfo before. When I was like, I'm still bubbly. Yung alindog ko, kumakabog-kabog. But anyway, okay yung kwento mo na nagsumikap ka, chuchu, yung kapatid mo, sila muna pinag-aral dahil mahirap, ikaw tumigil ka, nagtrabaho ka. Kung ganyan ang kwentong buhay, ang dami ko niyan. Okay? Pero I'm not here para ikwento yung buong kwento ng buhay ko kasi being working student din ako. You talk about nakabuntis ka nung college. Ako din nabuntis nung college. Tapos sinasabi mo na may nagsabi na ipapalaglag, ito, ganun, na panindigan mo. Ako pinanindigan ko din, nabuntis ako ng bata ako ng vonggang-vongga. Kaya nga lola na ako Okay yun. Okay? I admire you sa mga ganyang dramatization, 101, 102, 103. Na 10 kami magkakapatid, ganyan-ganyan sinasabi mo, kasi yung nanay mo may sakit, da. Kasi ang title ng vlog ninyo or ng show ninyo is, eto na, magsasalita ka na. Ang issue dito, Erwin, hindi about yung naranasan mong kahirapan. Tapos, nag-aral ka sa UE, ganyan-ganyan. Hindi tayo naging matanda ka pala sa akin.
Di ba? Halos pareho tayong may alam mo yung mga OFW, halos pareho naman ang kwento ng buhay yan na nakahirapan, nag-aaral, chuchu hanggang sa isang araw, di ba, nakabuntis ka nga ng iyong jowa, pinanindigan mo sa Pampanga, chuchu hanggang sa ang hirap ng buhay, naisip mo mag-Saudi dahil na-admire ka doon sa mga malalaking ginto na mga Saudi boy or Saudi girl noong unang panahon, 80s ganyan, di ba? Pumila ka sa OWA, sa POA, or di ba, pumila daw siya para mag-apply, hindi siya natuloy sa Saudi, then kinontak na yung kamag-anak, kinontak mo yung kamag-anak mo dito sa Amerika, sa San Francisco. That's good. Lahat tayo gusto naman talagang makaahon sa kahirapan. Then you talk about your life here in America, na nagtulak ka ng mga pushcart para magkapera, ikaw ay naging janitor, naging casino, nagtrabaho ka sa casino, nagtatrabaho ka sa araw, sa gabi, then kinukwenta mo, masama ba, sabi mo, na kasalanan ba yun, na gusto mo lang pakainin yung mga anak mo, gusto mo lang supportan, ay, jutang ginimes. Lahat ng OFW, ganyan ang kwento. Ganyan din ang kwento ko. Pareho tayo ng kwento, yun na lang, hindi ako nag-TNT. But I'm not the bida. Here, you are the bida. Okay? Nakwento yan, alam ninyo yan mga palangga. Kwento ka na ganito, nagkukuha ka ng card. Siyempre nga naman, yung mga tao, yung mga well, I will not address you nga. Because I want to educate you. Kaya lumulubog ang Pilipinas, lumulubog ang buhay ninyo dahil sa mga ganitong klaseng politiko. Kinuwento mo na ganito, ganyan, ang hirap kasi kailangan mo magpadala ng pera, nabuntis yung asawa, mga ganyan. Kasalanan ba kasi wala kang nagawang krimen? Fraud, identity theft, ay fraud yan. Kasalanan yan. Sinabi ko na sa iyo, based dun sa article, what do you call it, sa mga batas na sinight natin in the last few days ago, kahit ng 250 years pwede ka makulong. Ang issue, Erwin, hindi sa pagiging TNT. Marami akong mga kakilalang TNT. And I don't judge them. Kasi pareho tayo ng punto na kailangan mabuhay ng tao. Kaya galit na galit ako kay Babes Romualdez, nung nanalo si Lolo Trump ko, na sinasabi niya, umuwi na kayo mga Pilipino. Umuwi na kayo kasi papadeport na kayo ni Trump. Remember that, palangga? Dahil naniniwala ako na hindi, yung mga nag-TNT, whether Pilipino or ano man ang lahi mo, you want to stay kasi wala kang babalikan sa Pilipinas. Kasi mahirap ang buhay, wala kang babalikan sa Romania, sa Italia, kasi iba-ibang lahi dito eh. But the point, Erwin, sa mga follower ni Erwin Tulfo, ito kasi kadyutahan at nililin lang tayo. Nag-fast forward sa kwento niya. Hindi mo sinagot, paano mo ninakaw ang identity ni Sylvester Stallone? No, ni Rich Sylvester. Yun eh. Paano mo ninakaw yung identity niya? Paano ka Kung nagnanakaw ho ng identity, itong si Erwin Tulfo, pagka ho kaya naupo na siya bilang senador, ano ho kayang nanakawin ng mama na yan? No? Mahirap po mahirap pong bigyan ng pagkakataon yung mga Tulfo na yan. No? Dahil pagka nagkataon, 2 tulpo o 3 tulpo sa Senado, napakalakas na pwersa ho ng mga kababayan. Kung sakaling meron mga binabalangkas na batas, kailangan ng boto, panigurado, kahit sabihin yung independent thinker kayo, talagang kakausapin kayo. Ikaw na makipag-usap kay Erwin, ikaw na makipag-usap kay Rapi, ikaw na makipag-usap kay Ben. Ang problema ho dito mga kababayan, ang mga nakaraan nitong mga tulpo na to, kagaya niya si Rapi Tulfo, meron din ng problema nga kinahaharap yan bago ho siya mahalal bilang senador, di ba? Lumabas ho yung kanyang unang asawa, yung anak niya na di umano, meron ho siyang problema doon sa kanyang anak na yon at doon sa kanyang dating asawa. At ito naman si Erwin Tulfo, pag nanakaw naman di umano ng identity ang kanyang inaatupag sa mga nakalipas na buhay niya. Kaya naman, para doon sa mga senador na mga Pilipinong kinukonsidera na maging senador itong si Erwin Tulfo, naku,
Wag ho, mga kababayan. Kapasok doon sa military na sinasabi. Kasi nag-fast forward ka na sa kinuwento mo muna, paghihirap, tapos, may mga pagkakataon na nag-uusap kayo mga Pilipino na, may trabaho ba dyan? Ganun din ako, mga hitaan. Di ba? Alam mo yung story ko, yung mga palangga ko, mga ganyan. Nagbubudol kay, ginagago mo yung Pilipino. Hindi na tanga tong mga palangga ko, kaya yung mga palangga dito, gumising kayo. Ang problema sa iyo, Erwin, naging gahaman ka, naging greedy ka. Greedy. Kung hindi ka nag-ambisyon, hindi ka naman nabuking na panahon ni Duterte. Kasi hindi ka binigyan ng pwesto. Dahil alam ng Duterte administration na Amerikano ka. Yo! Kasi 2021 lang ni-revoke ng US government ang iyong pasaporte. Ang question doon, wala pa yung problema doon, Erwin, na nagtrabaho ko, kaluoy man si Erwin, $5 per hour, dahil TNT, $3 na lang. Ganun din ako. I was a student, di ba? Nag-student visa and everything. Tapos, ang per hour noon is $10, 8 lang natatanggap ko, kasi ganito, ganyan, student pa, we're just waiting for da-da-da-da. Halos pareho ang kwento ng mga nandito sa Amerika. Mag-agree kayo dyan. Ang issue dito ay hindi TNT. Ang issue dito yung identity theft, ang pagnanakaw mo based on that documents na pinresent ko na, sino si Sylvester, si Erich Sylvester. Okay na yung TNT na nakakuha ka ng papel mo dahil later on nakapag-asawa ka, wala tayong issue dyan. O later on meron palang nag-sponsor sa'yo na kumpanya o ganyan, wala tayong problema dyan. Kumbaga, ang ginagawa ho nitong si Erwin Tulfo, ilinilis ho niya yung tunay na issue dito. Ang tunay na issue dito, di umano magnanakaw ng identity. Itong si Erwin Tulfo, pinanganak ka sa Leyte, tapos pinanganak ka sa Hawaii. Alin ba sa dalawa? Alin ba sa dalawa, Erwin Tulfo? Ipaliwanag mo sa amin kung alin sa dalawa. Saan ka ba talaga pinanganak? Pero sigurado natin dito, ang sigurado natin dito, yung mga dokumento lumabas, naging US Army ka. Naglingkod ka bilang sundalo ng Amerika. At ang sigurado din dito na humawak ka ng US passport. Naging US citizen ka. At ang sigurado din dito, 10 ang anak mo. At ang sigurado rin ho natin dito, maraming Pilipino ang nabubudol dito sa mama na to. Kaya kailangan nilang malaman kung sino talaga etong si Sylvester, ewan natin, pati yung pangalan niya talagang, From TNT, kasi I know a lot of people. May mga classmates ako dito sa Amerika na nag-telearalan kami, nag-aral-aral kami ng bonggang-bongga, tapos yung iba hindi nakakuha ng ang tawag dito, employer, iba-iba. I will tell you, Erwin, dahil somehow, di ba, nakapag-work ako, hindi naman ganun katagal, sa law office na kung saan nag-aayos ng immigration papers. Ako mismo, kaya ko kaya kong ayusin yan. Alam mo, yan nga ang gusto ko sa business. Business kung kaya ko lang yung consultancy at mag-aayos ng mga papel-papel, like yung mga petition ninyo dyan sa Pilipinas. I can do that, but I don't have time. So, alam ko yung mga kadyutahan. Pero, Erwin, kasi, huwag mong lokohin yung sarili mo. Huwag mong, kung nire-respeto mo yung nanay mo, na sinasabi mo, namatay na yung nanay mo, di ba? Nasabi ng nanay mo, gumawa ka ng mabuti. Gumawa ka this time ng kabutihan para sa Pilipino. Huwag mo kaming budulin. Walang problema kung nag-TNT ka, although, mga kapalangga, hindi na si Erwin Tulfo ang nag-TNT. Millions na mga TNT dito sa Amerika, hindi lang po Pilipino, iba't ibang lahi. Balay mo, siwartihan nga kayo, baka si Trump, etos lang, yung pala mag-amnesty siya, patawarin niya lahat ng mga TNT. Kasi nangyari yan noong 80s. Kaso lang, hindi ka nakasali doon, Erwin. Ba't hindi ka nakasali doon sa ano na yun? Sa, I think mag-gamit ka kamali. 86? I'm not sure. You comment. Kailan ang huling nag-amnesty ang Amerika sa mga undocumented? 80s siya, but it just so happened naging Erich Sylvester ka na, kaya you don't need amnesty. So ito ang chika bumbum. Erwin, wag mong budulin ang Pilipino. May nalabag kang batas. At huwag mo kaming
Wag mo akong pigilan. Nasasabihin, ikaw, yung malaking salamin dyan. sabi ni Winong, yung ano dyan, yung babae dyan na malaking salamin sa Amerika, na ganyan-ganyan, o ng mga baak-baka nakapangasawa ng AFAM. May ganon. So, ano na lang ang tingin mo dito sa mga palangga ko talagang nakapangasawa ng AFAM? Maswerte ka, may pera, ganon-ganon. Diba? Sana totoo, na mayaman ang asawa kong AFAM. Akala ko ba napatay ko na yung asawa ko? Diba? May mga ganon silang, may mga nilabas si Lisa. Akala ko ba napatay ko na yung asawa ko? Tapos ngayon may asawa na naman akong AFAM. Anong kadyotahan yan? At mayaman. Alam mo, wish ko talaga yan. Meron bang AFAM dito na nakikinig sa akin? Ngayon, Erwin, tapos sasabihin mo, umuwi ka na lang dito para tumakbo ka ng presidente, pati si Aljo Bendio. Ganon ba talaga kabobo at kababaw yung mga utak ninyo? Yung mga fallacy nyo sa buhay ninyo? Mga kadyutahan? Nililigaw niyo Pilipino. Karapatan ko bilang isang ipinanganak sa Pilipinas na nagpapadala ng remittance ng accountability from you kasi inappoint ka. Ginawa ka ni Tambaluslos na congressman at sweldado ka ng bayan. Mga kababayan, yung nagpapalo kay Erwin, na kesyo sinisiraan lang namin siya, may mga binanggit pa siyang, I think sino yung ibig niya sabihin, na reporter, na taga Davao, was it? Sino yon? But anyway, dapat na wag na lang daw tayo mag-comment. Matumulong na lang daw kayo. Kasi yan yung babae niyan, yung malaki yung salamin, ganyan-ganyan. Nako. Nagsalta laban sa administrasyon. Jutang ginina, ina niyang mga bangag na yan. Bakit? Okay, sino to? Dali, tingnan natin. Okay, sandali lang. Dali, baka may incoming tayo, baka importante. Dali palangga. Baka importante i-touch. Okay. Sige, mamaya. Okay, tuloy ko. So, ang punto de vista, thank you palangga, you're watching. So, ang punto de vista dito, Erwin, yung pagnakaw mo kay Sylvester Stallone, ba't hindi naka-on yung aking what the heck? May kahit na pa naman. Sa kay Erich Sylvester. At yung sinasabi mo na hindi kami huwag na kami magkomentaryo o magkritiko sa bangag na presidente. Yung malaging salamin dyan, mamahalin yung salamin, nainggit ka. At kasi hindi ko ito ninakaw sa bayan. At ang iba dyan na regalo, di ba wala ka sa tono eh. Salamin ko ba ang issue? Ang issue dito, Erwin, yung pagnakaw mo ng identity ni Sylvester, the Erich Sylvester, yun yung na-miss mo sa kwento. Paano mo nakuha yung US citizen mo? Paano ka nakakuha ng passport? Dahil ipinaliwanag dyan, 1991, nakuha mo yung US passport mo through Erich Sylvester. Paano mo nakuha? Sino si Erich Sylvester? You know, I'm fond of forensic files. Marami dito ginugurgur. Kunyari, kaya ang question ko, si Erich Sylvester ba ay nagurgur? Ano ba siya? Buhay pa ba si Erich Sylvester? Sino siya? Kamag-anak mo siya? Bakit nanakaw mo? Based on that document na pinorward sa atin, paano mo nakuha yan? Hindi issue dito yung nagtrabaho ako kasi kailangan ko buhayin ng mga anak ko. Buha ka ng ina, lahat kaming OFW, ganyan. Ako nga nakikitulog din sa friend ko. Dahil ayoko magbayad ng bago pa lang ako, ayoko magbayad ng $300. Makikitulog lang ako dati, $300. Totoo yun, dahil syempre, kaluoy man ang aking bibi, di ba? Ganyan-ganyan, padala ko na lang to. It's all BS. Lahat yan pinagdaanan. Gusto mo mag-iyak-iyak pa ako dito? Ay naku anak, nandito si mama sa Disneyland, mapunta din kayo dito. Tapos giniginawa ko. Tatakin ako yun. Dumadaan ako sa Disneyland, Erwin. Abi mo bala, Erwin? Nakaintindi ang ilong ko yan. Gumaganyan ako, Edwin, no? Tumutulo-tulo ang luha ko. Naku, yung dalawa kong anak. Dadaling ko sa Disneyland. Sana. Mga ganun, chika. Lahat
halos ng OFW, whether Amerika o saan man, pinagdadaanan niyang mga pagsusunikap na yan kasi nanay, magulang tayo na gusto natin mabigyan ng mabuting kabuhayan ang ating mga anak. But hindi ko papasukin ang identity theft, ang pagnanakaw ng identity, ng may identity. Dahil kawawa naman ho itong kinuhanan ng identity. Di umano, base dito sa sinasabi nitong si Ma'am Maharlika. No? As always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Tutuloy ho natin to sa pangalawang video natin. Mag-ingat ho kayo lahat. Malinad ng Pilipinas.